Hey yo, what's up mga idol? So for today's video is tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng isang dragon kite mga idol na gawa sa tingting mga idol, no? Ang una nyo munang gagawin guys is dapat kumuha kayo ng walis tingting na magkakapantay and magkakasinlaki lang mga idol para hindi siya magkaroon ng isang kiling mga idol, no? So medyo mataba yung gagamitin natin dito na patindig. So first time ulit natin gagawa ng ditingting na saranggola mga idol, no? So matagal-tagal na rin tayong hindi nakagawa ng ganito. And basic lang tong gawin mga idol, basta pantay-pantay yung walis tingting na gagamitin natin dito mga idol, no? So guys, yung mga nakuha nating tingting is pagdudugsong-dugsongin lang natin yung mga gagamitin natin na pangpakpak ng gagawin natin na saranggola. Dapat pantay-pantayan mga idol. Yan, pagdudugsong-dugsongin lang natin para mabuo natin yung gagamitin natin na pakpak mga idol dito sa ating dragon kite mga idol, no? So panoorin yung mabuti mga idol para matuto din kayo, lalo na sa mga baguhan pa lamang nagawa ng saranggola. Panoorin nyo guys kung paano ako magtali and kung paano ko diskartehan kung paano natin magagawang isang dragon kite to. So hindi na nga pala natin nasukat kung gaano kahaba yung mga gagamitin natin na tingting dito. Basta pagka gumawa kayo mga idol, tansyahin nyo lang yung haba ng magiging pakpak na gagawin yung saranggola mga idol, no? So andito na tayo guys sa parte kung saan binubuo na natin yung magiging katawan ng ating dragon kite, and tali lang yung gagamitin natin dito mga idol, no? So pagdudugsong-dugsong lang natin simula sa dulo, simula sa taas ng patindig hanggang sa ilalim ng body ng ating dragon kite mga idol, no? Sobrang basic lang nito mga idol kasi puro tali lang and kaunti lang yung nagamit natin dito na tingting mga idol, no? So pagkatapos natin mga idol sa ating body ng dragon kite is sa ilalim naman tayo sa magiging buntot niya mga idol. And dalawang tingting lang yung gagamitin natin dito. So sa mga gagawa mga idol is tansyahin nyo na lang kung gaano siya kalaki para bumagay dun sa katawan ng ating dragon kite. So panoorin nyo guys kung paano ko siya nilagyan ng korte, and mga tali lang din yung ginamit natin dito para magka-design siya mga idol, no? Para magmukha siyang buntot ng isang dragon. So guys, malapit na nating matapos yung buntot, and ang susunod naman natin dito pagkatapos natin sa buntot is yung ulo na ng magiging saranggola natin mga idol, yung ating dragon kite. So kung napapansin nyo guys is ganyan yung magiging itsura dapat ng gagawin yung dragon kite kung gagawa man kayo ng saranggola na ito mga idol, no? So ito na guys, nasa ulo na tayo ng ating saranggola mga idol, and same process lang din yung kagaya ng sa buntot na nilagay natin kanina mga idol. So pares lang yung pagtatali. So yan guys, bali ganyan yung magiging itsura nung ating magiging ulo, and tinalian lang din natin siya kagaya nung sa ilalim guys. So pagkatapos naman nating buuin yung ating frame ng dragon kite is ang susunod naman natin mga idol is magpapabalat naman tayo mga idol. So ang gagamitin natin dito na pangkapit is rugby mga idol, no? So mas maganda kasing gamitin ng rugby na pandikit sa mga plastic kaysa sa mga katol mga idol, kasi kapag manipis yung gagamitin natin na pabalat, madali siya magkaroon ng butas mga idol kapag kakatol yung gamit natin. Pagka naman rugby ang gamit natin is madali siyang kumapit at hapit na hapit yung ating pabalat mga idol, no? So bali guys, ang lalagyan lang natin dito ng rugby is yung lahat ng walis tingting mga idol, no? Pagkatapos ikakapit na natin sa plastic. So hindi na natin lalagyan ng rugby yung mga tali kasi ang purpose ng mga taling yan mga idol is suporta lang para hindi lumampas yung hangin and yung pabalat natin pag tinamaan ng hangin mga idol, no? So yun, ang sunod naman natin guys gagawin is yung pinakabuntot ng ating dragon kite. So pagkatapos nating ikat yung sa body ng dragon kite, gagawa naman tayo ng buntot niya mga idol, no? So sa paggagawa ng buntot, ganun lang din yung hugis, talagyan natin ng mga sungot-sungot mga idol. So simula sa malaki mga idol hanggang sa paliit hanggang baba mga idol. So tansyahin nyo lang yung haba para madala nung laki ng saranggola natin. So kung gano'n lang siya kalaki, dapat ganun lang din kahaba yung ating magiging buntot mga idol, no? Lagyan nyo lang mga idol ng kaunting design para mas medyo maangas mga idol yung ating saranggola mga idol, no? So dito nga pala is nilagyan ko lang ng sungot-sungot mga idol, mga patilos na style mga idol. So dito naman sa pagkakapit ng ating buntot mga idol is ang ginamit natin ay katol na mga idol, no? So sa paggamit ng katol kapag manipis yung gagamitin nyo na plastic mga idol is konting dampi lang ng katol mga idol kasi madaling mabutas kapag manipis ang gagamitin yung pabalat mga idol, no? So dapat nakatuon din yung daliri nyo sa ilalim para hindi siya mabutas mga idol, no?
So yan mga idol, malapit na tayong matapos and ikakapit na lang natin yung buntot ng saranggola natin mga idol, no. So guys, kapag medyo malaki, babawasan nyo lang siya ng konti para tumama dun sa ating sukat ng buntot mga idol. So ganun lang kadali lagyan ng buntot mga idol. So sunod natin mga idol dito is pagkatapos natin ikapit yung buntot, itetest play na natin to kung tataas nga ba yung gawa natin, para maipakita ko sa inyo na tataas talaga yung gawa natin basta nasundan nyo lang kung paano natin ginawa yung dragon kite na to mga idol, no. Gaya nga ng sabi ko mga idol, dahan-dahan lang natin idampi yung katol sa plastic kapag manipis yung gamit natin na plastic mga idol, kasi madali siyang mabutas and mabilis lang nating ilapat yung katol mga idol para hindi siya magkaroon ng maraming butas dito mga idol, no. So guys, pagkatapos nating idikit yung buntot ng dragon kite natin is patataasin na natin at itetest play natin para makita nyo and mapanood nyo kung paano siya lumipad. Ibig sabihin ng mga idol, kapag sinundan nyo kung paano ko siya ginawa is lilipad din yung mga gagawin yung saranggola mga idol, basta yung mga gagamitin yung walis tingting is pantay-pantay mga idol para pantay din yung tayog ng ating saranggola mga idol. So yan mga idol, pagkatapos nating buuin yung ating dragon kite is itetest fly na natin mga idol para makita nyo guys kung paano siya lumipad mga idol, no. So yan, banayad na banayad yung hangin, tamang-tama lang sa saranggola natin mga idol, no. So paalala nga pala mga idol, yung lambot at tigas ng saranggola natin is nakadepende sa hangin. Kapag malambot, kailangan lang banayad yung hangin. Kapag naman matigas is kahit medyo malakas o sobrang lakas ng hangin, kaya niyang sagupain yung hangin mga idol. Kapag naman malambot at malakas ang hangin, may tendency na iikot yung saranggola natin mga idol, no. So yun, kung nakikita nyo guys is unang test play pa lang natin, unang subok pa lang natin pataasin yung saranggola natin is maganda na agad yung lipad. Ibig sabihin sakto lang yung hangin para sa saranggola natin mga idol, no. So yan, ang gamit nga pala natin dito guys na tali is yung pantahi sa sako ng bigas mga idol, sa sako ng mga feeds mga idol, no. So yan mga idol, maraming salamat sa panonood at sa mga walang sawang sumusuporta sa Kaburao TV. So sana nasundan nyo yung ating tutorial and kita nyo naman lumipad yung ating dragon kite mga idol, no. So pinababa na natin. And so yun, sa mga bago pa lamang, please subscribe to my YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing ako may mga bagong upload ng mga vlogs mga idol, no. So yun, hanggang sa muling tutorial natin, this is Kaburao TV. Peace out.